Magandang araw! Ito ang aming panayam tungkol sa gender equality at proteksyon sa kababaihan. Ako si Karil Relox at kasama ko sina Maril Ramos at Pia Joaquin. Layunin naming maunawaan kung paano ipinapatupad ang mga programa, ano ang mga hamong kinakaharap at kung paano higit na napapalakas ang partisipasyon ng komunidad. Magandang araw po. Maaari po ba kayong magpakilala at ibahagi ang inyong posisyon po sa barangay? Okay, so ako si Shalomari Diaz Joaquin, isa akong SK member, SK Kagawad ng Barangay Sulukan sa Angat, Bulacan. Ilan taon na po kayo sa serbisyo bilang SK Kagawad? Noong October, 2 years. 2 years. Ano po ang karaniwang responsibilidad nyo bilang leader ng barangay, lalo na sa kabataan? Bilang mga SK, ang mostly talaga ginagawa namin is gumagawa kami ng mga projects na para sa mga 15 to 30 years old na mga mamamayan ng barangay namin. And doon kasi sa bilang SK Kagawad, meron kaming mga sarili-sariling committee. Like for example, under ako ng Committee for Health. Ako yung head chairperson ng Committee for Health. So, each SK Kagawad, meron silang committee and doon sila magpo-focus para magbigay ng sarili nilang project para sa barangay. Paano po ninyo isinusulong o pinapatupad po yung pagkakaroon po ng gender equality sa mga proyekto po or sa programa ng barangay? Well, every time naman na gumagawa kami ng mga project proposal or even pag resolution na, lagi namin kino-consider yung gender equality ng mga mamamayan namin. Kasi of course, doon sa barangay namin, meron kaming binubuo yung barangay din namin ng mga may mga LGBT community din doon sa barangay namin. So we always consider them. And doon sa paggawa namin ng mga projects, like for example, last year, parang meron kaming pinopropose sa project about environmental siya, pero since most of the time kasi hindi nabibigyan ng platform yung mga LGBTQ or yung ibang mga, kunyari sa boys and girls, hindi sila masyado nabibigyan ng platform. So, nag-isip kami ng paraan, like for example, kami ng eco-drug, yung maggagawa sila ng costume na gawa sa mga recyclable materials. So, ayun, parang dun sa mga projects na ginagawa namin, always namin kino-consider if gender appropriate din ba sa mga mamamayan namin yung ibibigay namin na serbisyo sa kanila. Paano nyo nasusukat kung epektibo ang inyong mga hakbang o programa po sa sinabi nyo po? So siguro paano namin nalalaman if parang okay ba yung project namin is nagkakaroon din kami ng feedback din talaga from sa mga binibigyan namin ng projects. Yan, word of mouth, yung mga sinasabi nila sa amin. And makikita din naman kasi namin pag nag-assess kami doon sa target participants if satisfied ba sila or may nangyari ba or nagkaroon ba ng magandang epekto yung projects namin sa pamumuhay nila. Paano nyo po ito hinaharap sa pamamagitan ng mga programa, proyekto ng SK ng lokal na pamahalaan? Paano nyo naman po siya ginagawa? Doon kasi sa local, doon sa LGU namin, doon sa Angat, meron isang LYDC na binubuo ng iba't ibang organization sa loob ng town namin. Meron daw mga organization for the youth, SK Federation nandoon, and also meron ding LGBT organization. So doon, nagpa-plot talaga ng project
for everyone na nandun sa community na yon sa LYDC. So, ang LYDC kasi is Local Youth Development Council. So, doon mo doon kasi if lahat ng sector ng ng community is nandoon, may representative. 'Di ba may LGBT organization, may representative sila. So, every time na gumagawa ng project, every time na may nagpro-propose ng project, even if SK ba siya or organization, merong LGBT organization para mag-represent dun sa kanilang identity. So parang if ever man na hindi tama or hindi masyadong appropriate para sa LGBT yung project na ginagawa or nakaka-offend doon sa LGBT, of course, mare-represent ng LGBT organization doon sa meeting yung concern nila. So, ayun, parang ang nangyayari pag gumagawa ng projects is merong representation. So ano po yung parang naging reaction po ng mga kabataan sa komunidad niyo po dun po sa mga programs? So, sa bayan kasi namin, malaki din talaga yung population ng nasa LGBTQ community. So, every year, binibigyan sila ng projects na para din talaga sa kanila. And of course, para ma-empower din yung girls, boys, and the LGBTQ. So, last October, nagkaroon din ng project na mini Miss Gay, mga Miss Gay, ganyan. So, ayun, parang ang ganda ng pag-accept ng mga tao sa ganon. And with the representation kasi ng LGBT organization, nagkakaroon ng awareness din yung ibang tao, yung ibang mamamayan na dun tungkol sa kanila na hindi rin dapat sila parang ihiwalay with the youth or yung gender. 'Di ba? Madalas kasi hinihiwalay sila. So, ayan, ginagawang mas inclusive yung mga events. May mga pagkakataon po ba na hindi nasunod ang mga prinsipyo ng pagiging pantay o ano po ang ginagawa niyo po dito? Simula naman na naging SK ako, I think hindi lahat naman ng yung morals and values kasi and principles namin as an SK naglalay din dun sa gender equality and gender empowerment, of course. So, lagi din talagang kino-consider yung gender in times na gumagawa ng project. So, always silang iniisip, kino-consider. So, I think wala naman times na hindi siya na-consider, hindi siya sumakto sa prinsipyo namin as an SK. So, laging binibigyan and laging kino-consider. Yun talaga pag kinonsider mo kasi sila, parang nagkakaroon ka ng empathy dun sa mga tao na under LGBTQ community. So, nilalagay mo yung sarili mo sa kanilang shoes para mas makita mo kung ano ba talaga dapat, kung yung mga proyekto or kung ano yung mga kailangan yung ihatid na serbisyo sa kanila. Sa inyo pong mensahe o payo sa mga kabataan at sa komunidad upang maging mas responsableng tagataguyod ng pantay na pagtingin sa kasarian at proteksyon ng kababaihan sa araw-araw na pamumuhay. Ano po ang inyong mensahe? Actually, if hindi naman magkakaroon ng hiwalay-hiwalay or parang hindi pagrespeto sa mga babae or lalaki, if wala tayong kabutihan sa atin. So, always choose to be kind sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. So, always choose to be kind and consider other people's too in making your own decisions. Kasi lalo na sa aming mga SK na
yung mga decision namin hindi lang para sa amin. 'Di ba? Kasi yung pera ng mga tao, yung buwis ng mga tao sa amin napupunta para ipamigay din or ibahagi or gawing proyekto para sa mga kabataan or sa mga nasasakupan namin. So, if hindi namin i-consider or hindi namin iisipin yung lagay ng mga nasasakupan namin, para saan pa na iluloklok nila kami sa pwesto. So, ayun, bilang isang SK, yun talaga yung pinakaano na always be kind and magkaroon ka ng empathy sa lahat ng tao na sasakupan mo. And hindi lang naman sa pagiging SK kasi dapat na siya, parang nasa moral and values na siya ng isang tao na may kindness and empathy and consideration and respect sa lahat ng tao. Even yung hindi naman talaga, kahit yung mga hindi deserve ng tao na yun yung pero need mo pa rin magbigay ng that moral and values. May mga proyekto po ba na nakatuon po sa kaligtasan or empowerment po ng kababaihan? Tsaka po, maaari po ba kayong magbahagi po ng halimbawa kung paano niyo po natulungan or naprotektahan po yung mga kababaihan po sa inyong barangay po? Nung ganito, sa 2 years namin na pamumuno this past 2 years, iniisip din talaga namin yung security, peace and security, of course, ng kababaihan and everyone else na nasa kasasakupan namin. But, hindi pa namin siya nalalagyan ng project, pero meron kaming upcoming project regarding that. We're in training, ang tawag nito? Self-defense training. Ayun, lalo na nung mga nakaraan kasi, nagkaroon ng mga instances na merong mga magnanakaw, ganyan. And lalo na sa mga nakamotor, ganyan, lagi silang na-hold up para for that. So, inisip din talaga namin na ibigay yung self-defense training kasi hindi naman sapat yung mga rumoronda na tanod sa barangay para i-make sure na safe and well yung mga tao sa amin, hindi lang yung kababaihan. So, ayan, for the next year, naka-line up na siya doon sa aming annual investment plan, yung AIP namin. Bale, naka-plot na siya for the Linggo ng Kabataan sa August. So, ayun, parang yun yung project na inaalat namin for that purpose. Sino po ang nagsisimula o nagpopondo ng mga programa, barangay, council, SK o women's desk? Actually, if ang SK kasi, ang pinaka dapat target participants or beneficiaries lang ng mga projects ng SK is 15 to 30 years old. And almost 50 or 60% naman ng barangay namin is under that age bracket. So, madalas talaga kami yung nagbibigay ng proyekto na gano'n. But of course, pag hindi naman talaga kaya ng SK kasi maliit lang yung budget ng SK, lalo na sa amin na probinsya siya. So 10% lang ng total budget ng barangay ang napupunta sa SK para pagkasyahin sa iba't ibang sector or committee. So almost, kunyari sa isang project, makakapag-alat lang kami ng 20,000, ganyan. So, pag mga kailangan ng malalaking budget, pwedeng kaming humingi madalas ng help sa barangay para sa doon sa 'di ba meron tayong VAUSI. May VAUSI kasi tayo na tinatawag doon, yung violence against child and women. So madalas yun yung binibigyan kinukunan namin ng help. And of course, sa LGU din, sa munisipyo namin, pwede din kami mag-request ng tulong. Pero most of the time talaga, SK yung gumagawa ng mga projects na ganyan kasi
mas beneficiary namin yung mga 15 to 30 years old. And most of the population nga is under sa 15 to 30. Sa pagpapatupad ng gender equality, paano nyo ito hinaharap? Hindi lang siya sa gender equality, almost sa lahat ng project. Ang pinakamahirap talaga is mag-reach out sa mga kabataan. Yun talaga yung pinakamahirap kasi kahit anong post mo, kahit anong patawag mo sa kanila, kung ayaw talaga nila, wala ding nangyayari madalas sa mga projects. Yung kailangan mo pa silang pilitin para pumunta or makisama. So, parang yun, almost sa lahat naman ng SK, feeling ko yun yung pinaka-problem na hindi lang sa mga gender equality, pati sa ibang projects na mas nauuna yung hiya ng mga kabataan. Marami pong salamat po sa oras at sa mga binahagi mo pong karanasan. May mensahe po ba kayo para sa kabataan o komunidad tungkol sa kahalagahan ng gender equality at proteksyon sa kababaihan? Ayun, siguro para mas magiging okay yung world natin if bibigyan natin ng respeto lahat ng tao. So, kahit sino man yan, kahit ano pa man yan, bigyan natin ng respeto. Yan lang. Ayan. Maraming salamat po sa inyong tulong para maisagawa ang aming panayam. Thank you po. Thank you. Sa pamamagitan ng panayam na ito, mas naunawaan namin kung gaano kahalaga ang mga programang nagtataguyod ng gender equality at nagbibigay proteksyon sa kababaihan. Napagtanto rin namin na hindi lamang ito tungkulin ng mga opisyal, kundi responsibilidad ng buong komunidad. Ang mga insight na aming natanggap ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pagtingin sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay, pakikilahok, at patuloy na pag-unlad ng mga programa para sa mga kababaihan.